Ayun, Miguel of shoutout po, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. Ayan, so ngayon po mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyonan na kung saan yung vlog natin ay, ito, nagtataka lang po ako talaga mga kababayan. Noon, si Digong, tumakbong presidente, sabi niya, 3 to 6 months, ubos ang droga. My God, I hate drugs. Sabi niya ganon. So, si Digong, galit na galit sa mga adik. Pero mga anak niya, kaibigan, mga drug lords. Diba? So, paano nangyari yun? Ako sa totoo lang, almost 30,000 ka mga poor drug user, pusher, addict, daw di umano ang namatay. Pero yun po ay hindi po tayo sure kung mga addict po, pusher, user po yung mga pinapatay. Bakit? Hindi po kasi dinaan sa due process at wala din po sa saligang batas ng Pilipinas na kapag ikaw addict, papatayin ka diretsyo. Bakit? Ang nakasaad po kasi sa saligang batas ng Pilipinas, kapag nakita mong nagdodroga, hulihin, ikulong, kasuhan, ihiring, pag nanalo, makalaya, pag hindi, kulong. So, ganun po ang due process sa ating bansa. Pero kay Digong, nung panahon na siya ang presidente, pag nakitang bungal, kapag nakitang may tattoo, payat, tabingi ang baba, adi ka na. Kaya, papatayin ka. So ngayon, bakit pag sa mga pubring addict, pubring pusher, pubring user, di ba, pinapatay? So yun nga ang katanungan ngayon. Na kapag pobre, na adik, walang kalaban-laban, nakatira sa squatter, pag nakita kang payat, butot balat, may tattoo, bungal, tabingi ang baba, ultimo na stroke, adik na daw yon. Pero ngayon mga kababayan, meron ako ipapakita sa inyo. Ito po isang picture na kung saan si Sara Duterte, dinala niya po si Martin Romualdez kay Sami Uy sa Davao. So ngayon ang tanong, sino nga ba si Sami Uy? Si Sami Uy po ay isa sa mga sinasabing drug lord di umano sa Davao City. Disclaimer, hindi po ako ang nagsabi na siya ay drug lord. Nasa news po yan. So si Sami Uy daw. So ngayon, bukod dito, ito pa. Kung nakita nyo sa picture na yan, yung mga Chinese na yan, iilan po na personalidad dyan na kasama ni Baste, kasama ni Pulong Duterte, mga drug lord po yan. Oo. So nakakapagtaka lang po mga kababayan na si Digong tudo sigaw, my God, I hate drugs. My God, papatayin ko talaga kayo. Hindi nyo ba napapansin? According sa tally or list or statistic or analytics ng mga napatay sa war on drugs ni Digong noong 2016 hanggang 2022 ay umabot po ng 30,000, 30,000 or 3,000 ang mga namatay na mga addict, user, pusher at mga sangkot sa droga. Pero bakit itong mga kaibigan ng anak niya na nasa master list naman hindi na mamatay? At bukod sa 30,000 ka namatay, bakit ni isang drug lord walang namatay sa parting Maynila? Sabihin natin sa Leyte, meron si Espinosa. Sabihin natin sa Usami, sa Mindanao, meron si Paruhinog. Pero bakit sa Metro Manila or Mega Manila, ni isang drug lord wala? Sige, paki-explain ngayon mga DDS. Tapos dito kung nakita nyo po, ayan, dagdag po natin. Kung nakita nyo po, ito po yung picture. Ayan, sa picture pong yan, ito po yan. Pangalanan po natin. Yung nakaputi po dyan, yan po ay si Charlie Tan. Yun pong nakadikit sa liig ni Charlie Tan, yan po ay si Raymond Go. Yung sa baba naman ni Raymond Go na nakasalamin, yan po ay si Kenneth Dong. At saka si Pulong Duterte po yung nakangiti na may kamao. So, bakit po ganun? Na kung saan lahat po ng mga drug lords or na isyong drug lord sa Davao magkadikit sa mga anak ni Duterte. Tapos ngayon, sisigaw-sigaw siya, my God, I hate drugs. Eto sabi niya ayan.
So, ibig sabihin, pinagluluko lang tayo. Panoorin nyo po. I believe in law and order. I hate criminals. Maybe the reason one of my years in the court. I hate drugs. I've seen so many lives destroyed and people wallowing in filth of money because of drugs, the drug use. And I have seen so many cases fall in court because of corruption. So, marami daw siyang nakitang kaso na fall in court. So many cases about drugs. So, ngayon po, sa totoo lang, mga kababayan, meron lang po ako ipakita sa inyo na kung saan ito pong sinasabi nating drug lords, Matrix. Ito ha, drug lords, Matrix, Mindanao. Magulat po kayo. Magugulat po kayo. Ha? Magugulat po kayo sa mga drug lord Matrix sa Mindanao. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo. Paruhinog. Dito, magugulat po kayo. Kasi ito po sila ay, nako. Ay, nako. Hindi, ayaw ko na magsalita eh. Ito po, kung nakita nyo po, yan po ang drug lord Matrix sa Mindanao. Nakalagay po dito. Itong si Mayor Michael Gutierrez ng Lupisaina, Misamis Occidental, pinatay. Itong si Rinaldo Aldong Paruhinog, namatay. Itong si Richard Andut Paruhinog, namatay. Itong si Mayor, Vice Mayor ng Osamis, Queen, si Nova, nakulong. Itong si, itong isa, si Kwanggo ba yun? Itong laging nakasalamin na nagko-concert pa sa loob ng Muntinlupa. Yan sila, Mayor Doni Animas ng Sapandalaga, Misamis Occidental. My God, kaibigan, pantatay ko. Ay, lahat sila. Itong si Herbert Cuangco pala. Meron pang Mayor David Navarro ng Clarin, Mayor Jason Almonte, Oroqueta. Lahat po sila halos konektado. Naku, Dante Navarro, Paruhinog Group. At sa mga hindi po nakakaalam, sino po nakakaalala sa Kuratong Baliling? Sangkot po sila dito. Actually, ayaw ko na magsalita talaga sa totoo lang. Pero, picture po ang nakakapagpatunay. Bakit, nagtatanong lang ako, bakit sa daming mga drug lords sa Mindanao, bakit si Paruhinog lang? Nasaan po ang Davao? Ako sa totoo lang, I was born and raised. Ayaw na nagsalita eh. Marami akong alam. Osamis, Katagalugan, Davao, Oroqueta, Cagayan de Oro, Clarin, Lupisaina, Misamis Occidental, Jimenez, Sapandalaga, Calamba. Marami. Basta parting Misamis Occidental, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Davao del Norte, Davao del Sur. Lahat yan alam ko. Kaya sabi ko sa inyo, nabudol po kayo. Yan po ang totoong budol. Hindi po si BBM na nangarap na gawing 20 pesos ang bigas. Pag siya nanalo, pangarap niya lang yun. Kasi sino ba namang tangang farmer na magtatanim ng palay, na gumastos ng libo-libong sako ng fertilizer, abono, tapos ibibenta mo lang 20 pesos per kilo. Wala na pong farmer magtatanim kung ganun. Loging-logi po. Itong si Digong, 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina, 10 years na Digong, hindi na ubos. May listahan ka sa drug lords, may listahan ka sa mga adik, pero ba't hindi mo pinagpapatay? Diba ang sabi mo kay Jessica Soho? Mayor, Governor, Congressman, Retired General, Police, Barangay Chairman, nasa listahan mo na. Ba't hindi mo pa pinatay?
Bakit? Malaki ba ang bigay? Yun lang, mga kababayan. So, yun lang yung aking reaction video. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid para hindi po kayo maloko sa mga adik na politiko. And I, God first.